Isang teenager patay sa pamamaril sa Batasan Hills, Quezon City. Hinala ng mga pulis gang war ang dahilan po ng pagpatay. Darito ang report ni Oscar Oida. Labis ang inagbis ng inang ito nang makita ang kanyang bunso na wala ng buhay sa bahagi ito ng Kalayaan B, Barangay Batasan Hills, Quezon City. Pasado alas 12 ng ating gabi nang matagpo ang patay ang 16 anyos na si Ronald Serrano kasunod ng pag-alingaw-ngaw ng 5 putok ng baril. Wala naman nakitang basyo sa pinangyarihan ng krimen. Ginawa nilang baboy yung kapatid ko eh. Tignan mo naman, panoorin yung maigi kung paano nila ginawa sa kapatid ko yan. Bagamat di pa natatapos ang investigasyon, malaki ang suspensyon ng otoridad na may kinalaman nito sa gang war. Mangilang beses raw kasi nasangkot sa ganitong gulo ang biktima. Dito sa area namin may mga kagitaan, mga grupo-grupo kung minsan. Minsan nagbabatuhan, kung ano-ano, naghahabulan ng saksak. So maaari siguro. Mangilang beses na rin nating nakuna ng video ang ilang umatikabong rambulan sa lugar. Patunay na di nga biro ang mga gulong kinasasangkutan ng mga kabataan rito. Riot po yan. Sa pamilya siguro yung mga ganitong edad dapat nasa supervision pa rin ng mga magulang to. Dapat ganitong oras, dapat sa loob na ng bahay itong mga to, dapat tulog na itong mga to nagtatatambay pa So dapat sa magulang ang control nito. Ang pamilya ng biktima, bagamat di hayagang sinasabi kung sino, sa pananalita pa lang, halatang may pinagsususpetsahan na. Na walang batas dito sa lugar namin. Pag masyado na raw pasaway, patayin na. Ito ang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Posibleng maging maulan ang darating na Pasko at ayon sa Pag-asa, hanggang 2 pang bagyo ang inaasahang papasok sa bansa bago matapos ang taong 2010. Narito ang report ni Cara David. Huwag nang magtaka kung bakit madalas ang pag-uulan tuwing hapon. Katunayan, magiging maulan hanggang sa Pasko ayon sa Pag-asa. Lumakas kasi ang La Nina sa huling quarter ng 2010. Ilang araw nang nakakaranas ng ulan tuwing hapon at gabi ang Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon. At mukhang magtutuloy-tuloy pa raw ito hanggang sa pagtatapos ng taon. Bukod kasi sa La Nina, nagbibigay din ng ulan ang hanging amihan o northeast monsoon. Kaya nga tinatawag na Christ child siya. December lumalabas ang El Nino, usually mga ganito panahon. Kaso medyo iba iba yung La Nina yung umano ngayon, lumakas ngayong last quarter. Bukod dito, inaasahan rin ng Pag-asa ang pagdating ng 1 o 2 bagyo sa buwan ng Disyembre. Karaniwan naman daw itong nangyayari taon-taon. Ang buntot ng cold front na dulot ng malamig na hangin mula Siberia ay nagsimula na ring maramdaman sa pagpasok ng Nobyembre. Magpapatuloy ang malamig na klima hanggang Pebrero. Para sa unang balita, Cara David reporting. Sa ibang balita, Comelec Chairman Jose Melo nakatakda ng bumaba sa pwesto sa katapusan ng January 2011. Tinanggap naman ng Malacanang ang kanyang pagbibitiw. Darito ang report. Taong 2008 nang i-appoint ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo si dating Associate Justice Jose Melo bilang chairman ng Comelec. Hanggang 2015 pa sana ang kanyang termino, pero naghain na ng resignation letter si Melo at hanggang katapusan na lang ng Enero uupo. Ayon pa kay Commissioner Nicodemo Ferrer, hindi raw binanggit ni Melo ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Pero may isang buwan na rin naman daw itong ipinahahaging ni Melo. Sabi raw sa kanya ni Melo, tapos na raw ang kanyang misyon sa Comelec na matagumpay na idaos ang automated elections. Pero ang barangay at SK elections ito ng Oktubre, nabahira namang insidente ng karahasan at mga problema ng kakulangan sa paghahanda. Sinusubukan pa namin kulang ng pahayag si Melo. Tinanggap naman ng Malacanang ang pagbibitiw ni Melo at sinabing posibleng maghanap na sila ng kapalit. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting. Nakalatag ng engrandeng pagsalubong para kay Pambansang Kamao at Congressman Manny Pacquiao sa General Santos City at Sarangani ngayong araw. Narito ang report ni James Velasquez. Huli kong nakita ang ating Pambansang Kamao sa Baguio City nung siya ay nagtitraining pa lang para sa kanyang laban kay Antonio Margarito. Ngayon na may kaisa ako ng mga taga General Santos City at Sarangani na sabik sa kanyang pagbabalik. Boss Manny, congratulations. We're very proud of you. Mabuhay ka.
Boss Manny, congratulations sa ikawalong panalo mo. Salamat. Sinimulan ng ayusin ang float na kanyang sasakyan. Kongresista man na Sarangani, nananatiling paboritong anak pa rin daw ng Jensan si Manny. Kaya naman isang mainit na salubong ang inihahanda para sa kanya. Magtatapos sa isang mall ang Jensan Motorcade kung saan isang programa mula sa lokal na pamahalaan ng Jensan at Sarangani ang naghihintay sa Pambansa Kamao. We're very, very proud to even be part of yung buhay niya na kahit papano naka-influence din ang paglalaki niya dito, paglaki niya dito sa Jensan dun sa nakakamit na niyang buhay ngayon, no? Kaya naman abalang-abala na rin sa paghahanda ang mga empleyado ng Kapitolyo na Sarangani. Nakahanda rin magsaboy ng confetti ang isang chopper pagdaan ng Pambansa Kamao sa Sarangani. Para sa unang balita, James Velasquez reporting. Sa bawat problema ng bansa, ang laging tanong, meron bang nagkulang? Sino bang nakinabang? Ang mga sagot, ating ilalarawan sa panibagong misyon ng Biyaheng Totoo. Sa pagpapatuloy ng panibagong serye ng Biyaheng Totoo, dinalaw po ng GMA News ang lalawigan ng Tawi-Tawi. Tulad ng problema sa ilang probinsya, kulang sa training ang mga pulis doon dahil malayo sila sa training school. Ang ipinatayong regional training school kasi hindi natapos dahil ibinulsa umano ang pondo. Yan ang Biyaheng Totoo ni Marisol Abduraman. Sa sinapupunan ng Tawi-Tawi umusbong ang Islam sa Pilipinas. Ang Sheikh Makdum, kauna-unahang moske sa bansa.